Hey guys, nandiyan na pala kayo. Akala ko wala pa kayo dyan eh. Kamusta naman mga guys? Mga guys, mga girls, mga kabuhay sakto. Hi. Kailan yung huling vlog natin? Okay. Ang huling vlog natin ay doon sa doon somewhere sa sa Davao nung last 5 days ago. So lumipas na naman ang araw. Pag medyo busy, hindi tayo masyado makapag-vlog. So today, this is my vlog for you everybody. Napaka-special dahil kasama natin ang sunset and Mount Makiling. Kaya naman tayo na-inspire lagi kasi we are in nature. Bago ang lahat, inhale muna tayo ng malalim sa ilong. Exhale malalim sa ilong. Inhale malalim sa ilong. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale again. Exhale. Last one. Inhale. Exhale. Amazing. Amazing. This is it. Ano naman topic natin ngayon? Ano naman ang gusto niyong topic? Kahit ano. Diba kung napanood niyo yung mga ibang mga videos ko, meron tayo laging sunrise. Okay? So sunrise ito. Tayo po ay nasa Cabuyao City, Casile, Laguna. Sobrang nice kapag aga ko nagising, alas 3 ng umaga. Hindi na makatulog, nag-isip-isip, nag-message. So, tapos nag-video tayo ng sunrise. So, ang na-video natin yung, alam mo yun, time-lapse. Time-lapse ko yan. I-upload ko rin kaya yan. Pwede ko i-upload kung may magko-comment. Sino magko-comment? Pag may nag-comment, pwede kong i-upload yung sunrise na time-lapse. Masaya gumising sa umaga kapag sapat ang iyong tulog. Natulog tayo ng alas 9 o'clock. 6 hours. Pero iba talaga kasi pag fresh air. Fresh air dito, grabe bundok. So, 9 o'clock tayo nakatulog, nagising tayo ng alas 3. So 6 hours is sapat na tulog. Ayon sa aking nalalaman, kapag meron kang fresh air, mabilis maging maka-rest ang iyong katawan dahil marami kang oxygen na nalanghap. So, kaya minsan kapag natutulog ka, parang hindi ka pa rin enough yung sleep mo. Kasi nga, hindi enough yung oxygen na na-inhale mo sa iyong baga. Kaya ina-encourage ko kayo na
Alam mo, meron ako natuklasan. Yung iba, bumibili pa sa Shopee ng pantakip sa bibig. Bakit kaya tinatakpan yung bibig? Tutulog ka, saradong bibig. Ang purpose nun ay to make sure na buong magdamag sa ilong ka huminga. Bibili ba ako nun? O isasara ko na lang ang aking bibig. Ang problema, pag tulog ka na, hindi mo na alam kung bukas o sarado ang bibig mo. Mas talagang, mas healthy huminga sa ilong. Pero kusa nag-a-adjust yung ano natin, yung katawan natin, yung bibig natin kapag hindi na tayo makahinga. So, ang gagawin natin ngayon, morning, kailangan natin maghanap ng warm water. Meron tayong bago pinopromote na diet. Ito po ang tinatawag na JPE diet, short for Juan Ponce Enrile diet. Kung masa-search nyo po yung interview ni Corina, 1999. Ay, hindi 1999. I mean, 99 years old. Celebration nung birthday ni JP. Pinanood ko siya with my mom. Ang ganda ng mga natutunan ko. Pagdating daw ng alas 7, wala na nang iistorbo sa kanya kasi patulog na siya. Kapag kumbaga wala nang iistorbo sa kanya, automatic resting time na yan. Naalala nyo, meron akong vlog na dapat talaga pag madilim na, matulog na. Bukod sa matipid sa kuryente, yun talaga yung perfect time magpahinga, madilim. Kasi magde-develop yung kailangan nating melatonin sa loob ng ating katawan. Nakakapag-rest yung katawan natin pag madilim. Kaya kagabi pinatay ko ang ilaw. Mas maganda complete black. Walang liwanag. So, bukod sa pagtulog ng maaga, meron po siyang diet na moderate eating. Ano ibig sabihin ng moderate eating? Moderate. Huwag masyadong marami. So, kung ang tiyan mo ay pinupuno mo ng 100%, at least gawin mo lang 80% or 75%. Huwag mo siyang pupunuin. Ano naman yung moderate? Ako, ang basa ko doon, ang moderate parang mga 60%. Hindi ko lang alam kung ilang beses siya kumain sa isang araw. Kung isang beses ka kumain, pwede mo sigurong punuin mga 85%. Pero kung 2 times ka kumain, pwede mo siyang punuin ng mga 60% kasi madadigest yan in 5 hours. Tapos kain ka ulit after 5 hours. Moderate eating. At isa sa pinaka-importanteng natutunan ko kay JP Enrile, siya po ngayon is 100 plus years old and going stronger, is drinking warm water. Don't forget to drink warm water. And wala na siyang iniinom na kahit na anong ibang drinks kundi warm water lang. Ako ngayon, wow, that's a very good idea. Kasi ang kailangan naman talaga ng katawan natin is nourishment. Hindi yung napakaraming inimbento na ngayon ng mga, lalo na yung soft drinks. 25 years ko na yung hindi iniinom. Hindi na tayo yung consistent na lagi na lang kape. Yung tsaa, paminsan-minsan, kagabi, nagtsaa tayo. Tapos meron tayong kaibigan, binigyan tayo ng malunggay leaves. Lagay ko sa malunggay.
sa tubig. Yung kuha sa malunggay, diretso doon. So ano siya, leaf siya, diretso sa tubig na mainit. So everyday, siguro mga 2 weeks na ako warm water since napanood ko si JP Enrile. Kailangan ko yon gawing habit. So kahit kailan ayoko nang uminom ng malamig na tubig kasi alam ko naman talaga na masama ang malamig na tubig kasi nako-contract yung stomach, nahihirapan siya mag-digest. So early morning, yun na kagad, unahin natin ang warm water, and ang inom ko kung kaya kong uminom ng mga 500 ml, mga bandang 5 o'clock to 6 o'clock. Yun naman yung baon ng katawan ko hanggang magdamag. At grabe po yung testimony ni Enrile kasi nga hindi siya nagigising ng umaga. Dire-diretso ang tulog niya mula alas 7 ng gabi hanggang umaga. Ewan ko lang kung ano siya nagigising. Pero imagine mo ilang oras yun. Solid na pahinga. Binibigyan natin na sa ating katawan para may lakas tayo para sa kinabukasan. Mahal ko kayong lahat, and gusto ko matuto kayong lahat kung paano maging buhay sakto. Buhay na malaya, buhay na masaya, at buhay na payapa. I love you all, and this is my another morning vlog para sa inyong lahat. Sunrise vlog. I wish you more buhay sakto. And sana mag-like kayo, comment, and subscribe. Okay? Sana natutunan niyo po ang ating Juan Ponce Enrile diet. Siya ang isa sa mga good example na pwede natin gayahin. Bye-bye!